gusto nila, debatihin natin ito na hindi tungkol kay VP Sara or hindi tungkol sa kahit sino. Debatihin natin on the issue of impeachment alone. Ganito pa rin ang stand ko kung ang makikita ko sa decision ng Supreme Court ay talagang flawed. This is truth on the line. Veterano na ako sa ganyan eh. Alam mo kung minsan may mga nagsisigawan sa Senate floor, sa plenary, pero Yes. pagdating ng recess, medyo nagsusubside yun eh. So, I think the atmosphere was tamed, no? Compared to the plenary debates. Okay. Puntahan po natin yung binanggit nyo na it's not about the Vice President. Ang sabi naman po ng iba yung mga kasama sa Senado, kaya lang naman yan nagkaganyan dahil politika. And in fact, they are actually naming, well, they are referring to the Speaker. Siya ang tinuturo ng mga tao, kaya sumagot nga ang House ngayon, nagsasagutan yung House at saka Senate eh. Sabi nila, si Speaker lang naman ang nagpasimununan eh. Ano naman po yung masasabi nyo na this impeachment is actually about the Speaker and the Vice President? Well, to a certain extent, ganun yung pananaw ng iba, no? Pero sa akin kasi, kung gusto natin, o kung gusto nila, debatihin natin ito na hindi tungkol kay VP Sara or hindi tungkol sa kahit sino. Debatihin natin on the issue of impeachment alone. Let us say a Supreme Court Justice was being impeached. Ganun ang sabihin natin. Or the Ombudsman was being impeached. Ganito pa rin ang stand ko kung ang makikita ko sa decision ng Supreme Court ay talagang flawed. Sa loob-loob ko, ay teka, una, and this is the pinakamalaki sa lahat na issue para sa akin. The three branches of government, judiciary, legislative, executive. Judiciary can never amend the Constitution, never even pass a law unless it is the decision and it becomes part of the law of the land. No? Ganun yun eh. Pero ito, Constitution to, kami nga mismo eh, kung hindi kami mag-Constitution Assembly, na kami ang nagpapasa ng mga batas at gumagawa ng mga batas, hindi namin magagalaw yung Constitution eh. Itong decision practically amended the Constitution. Kaya sa akin, kahit hindi si VP Sara yan, ewan ko kung anong political ng gusto nila. Sa akin, the point is, ano yan, it's the number one problem as far as I'm concerned. We are amending the Constitution instead of interpreting the Constitution, which should be the trabaho ng Supreme Court. During the deliberations, several points were raised na factual errors na pinapoint out nga ninyo dun sa ruling na siguro inadvertent din on the part of the Supreme Court, no? At umaasa kayo na ma-appreciate yun ng ating Korte Suprema and yun na nga, baka sakaling ma-reverse yung kanilang desisyon. Ngayon, paano kung hindi i-reverse? What if they double down? Sabi nila, hindi, okay na yan. Yan na yung aming yan na yung aming napagdesisyonan. Ano ang susunod? Ano ang pwedeng gawin para, kasi sinasabi ng mga tao, it will weaken our institutions at yun nga, sinabi nyo na, paano naman yun, inamendahan nyo yung constitution natin through a judicial order. Ano ang pwedeng maging next move ng mga nagpupush netong issue na to, yung impeachment? At this point, napakabigat ng tanong mo na yan, Ami. Masyado mabigat yan because pag sinabi natin na hindi i-rectify ng Supreme Court man lang yung kanilang decision, yung overall decision nila okay yun, pero baka naman pwedeng i-rectify yan. Ngayon, sinabi mo, hindi. Speculative. Ayaw ni Senator... Yes, speculative lang, yeah. Ayaw ni Senator Dante ng speculative. Anyway, speculative. Hindi kumilos. Yun na yun. Tapos, ang motion for reconsideration, binasura. So, yung laman ng decision, yun na yun. They amended the Constitution. At this, mahirap isipin ko ano mga pwedeng gawin. Pero ako, nakikita ko agad dito, bigla akong papayag sa Constituent Assembly. Dati ayokong palitan ng
never ako sa Chache. Na, pwedeng ano yan eh, pwede kasing masabi ng iba na merong tawag dito, grave abuse of discretion ng mga justices. At saka po, culpable violation of the Constitution yan. Dahil binago nila, hindi naman nila trabaho. Okay. So yun. So, ano mga remedyo? Pinahirap nila impeachment. Di ba? Pag nanatili yung sinasabi nila, yung ilang puntos doon na dapat gawin, isa-isayin natin mamaya if you don't mind. Pero at this point, just to answer your question, sa akin, ang naiisip ko agad, papayag na ako sa Constituent Assembly. Papayag ako to change the Constitution pag ganyan. Sapagkat, taga mo na, naiba na eh. Wala nang mai-impeach, believe me. Bakit ko nasabi yan? No? Dito sa decision nila. Meron silang mga requirements na dinagdag. Evidence must be detailed. Yung impeached officer must be given a chance to refute the complaint. Kung ayaw umattend. So walang impeachment. Hindi ba? Ayun. The evidence must be shown. Kaya nga, kung ayaw nga umattend pagkatapos ang sinasabi, all 300 House members must have access to the complaints. Okay naman, they have access to that also in plenary voting. Okay there. Pero they must all execute affidavits of having read and understood the articles of impeachment. Kung sabihin ko, ayaw kong basahin, wala akong kopya hindi kayo pwede makapag-impeach. 2 buwan, 3 buwan ako sa abroad All ang sinabi they will be very strict on the wordings, di ba? Katulad ng sinagawa nila ngayon. Tapos, the plenary must have lengthy debates. May cloture nga ang House 10 minutes Diba? Kaya inaapura yan pati kaya nung ginawa ng konstitusyon yan, para nga mabilis Tapos sinasabi pa nila, the House must conduct a hearing with the defendant present. Ayaw umattend. Kaya nga, dinadala sa Senate, ang kahit na anong ganitong impeachment kagad, it's not VP Sarats. Kahit sinong impeachable officer, para doon ka magpaliwanag. Doon ka magpaliwanag sa presinto, sabi nga nila. Doon, you'll have a chance. And then the impeachment court may be able to open evidence that could not be opened by the House. For example, yung anti-money laundering, yung AMLAC. Di ba? Yung AMLAC, kaya pabuksan ng impeachment court. Hindi kaya pabuksan ng House. Hindi rin kaya pabuksan ng Senate yun as a Senate So, nakikita ko, teka muna, gumulo ang Constitution bigla as far as impeachment is concerned. How do we remedy that? To answer your question. Outright, ako, tingin ko, una, ayoko sana ng tsa-tsa, ito, payag na ako. Papayag ako sa Constituent Assembly pagka ganyan. Sapagkat pwede natin... Kung sakaling magkaka-charter change, ano yung specific na gusto nyong mabago doon? Kasi yung Supreme Court, yung under our Constitution, talaga napaka-broad ng powers of review ng Supreme Court Any cases of grave abuse of discretion, in fact, yan yung binabanggit nila na kaya nila pinasukan yung case na yan di ba? Na they think merong grave abuse of discretion on the part of the House, kaya inaksyonan nila. Ano yung mga, any specific provision na balak nyong baguhin? Bakit? Kung sakali lang naman. Kung sakali, papayagan ko na yung sinasabi nila, yung economic provisions, galawin na. Pagkatapos, yung broad powers na ganito ng Supreme Court, baguhin na natin yan. Hindi pa pwede yan pagka ganyan. Kailangan i-define mabuti.